الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So nung nakaraan, natapos na tayo sa Fitnatul Kubur, yung examination or trial sa kubur. So bago tayo dumako sa mga kaparusahan, ibig sabihin, tatapuan natin ang parusa sa mga kahit na Muslim, mayroon silang kaparusahan sa libingan o buhay ng parsa na kung saan isinalaysay ng Propeta Muhammad SAW ang kanyang mga nakitang mga pinakita sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pinaparusahan ang mga kamuslimang dahil sa mga nagawa nilang kasalanan, either nasa Isra wal Mi'raj o hindi Isra wal Mi'raj, ay pinakita ito kay Prophet SAW, especially Isra wal Mi'raj, ay maraming ipinakita ang Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Prophet SAW sa mga Muslim na pinaparusahan ang kanilang mga kaluluwa. Alamin natin kung ano ang mga kasalanan yan, ano ang mga dahilan upang maiwasan natin, insyaAllah. Tulungan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na maiwasan natin, kaya kailangan natin pag-aralan ng mga yan. Bago tayo dumako doon sa bliss o pagpapala o parusa sa libingan o kaginawaan, dakuhan natin, nagmimit ba, nagtatagpo ba ang mga kaluluwa ng mga namatay? Halimbawa, namatay ako. Yung kaluluwa ko ba makakamit niya o magmimit, makakatagpo niya ba ang kaluluwa ng mga matutuwid na Muslim, especially ang aking mga pamilya, halimbawa Muslim, na may namatay kang pamilya, magulang, ama at ina, makakamit mo ba ang kanilang mga kaluluwa laban sa iyo, mula din sa iyong sariling kaluluwa? In this situation, mayroong ikhtilaf. Mayroong kasi isang hadith na kung saan mahina, ang isa naman malakas ay kay Sheikhul Albani rahimahullah, at ito ang majority na makakatagpo ng isang kaluluwa, ng isang matuwid na kaluluwa, ang mga matuwid na kaluluwa na unang matay sa kanya. Meaning, ang mga kaluluwang masama, makakatagpo naman nila ang mga kaluluwa na masama na nauna sa kanya. Okay? So, dakuhan natin ang itong paksahin natin ngayon, inshallah, bago tayo susunod sa kaparusahan sa libingan. Okay? Alhamdulillah. So, yung mga sa hadith na naniniwala na authentic ang hadith, so meaning, at ito'y nasusuportahan pa ng ibang hadith, pakikita natin dito. So meaning, ang isang kaluluwa ng isang matuwid, makakamit niya ang mga kaluluwa ng mga matutuwid. Okay? Alhamdulillah. Now, go to the fruit. Na ang soul o kaluluwa ng mga mananampalataya ay makakatagpo nila ang kaluluwa tulad ng kanyang pamilya. So inshallah, pagkulog din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, makatagpo ng kaluluwa natin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang tao ay namatay at siya ay mananampalataya, ang kanyang kaluluwa ay makakatagpo at makakausap niya ang kaluluwa ng mga mananampalataya. So, malinaw. Ulitin ko, kapag ang namatay na Muslim, matuwid, kaluluwa ng mananampalataya, okay, ay namatay, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, makakatagpo mo. This is all life of barsak na to, makakatagpo mo ang mga mananampalataya, either ang iyong pamilya, especially, makakatagpo mo at makakausap mo. Meaning, soul to soul ito, not body, patay yung body, soul to soul. At makakausap mo ang mga kaluluwa ng mga mananampalataya na naunang mga namatay sa iyo, even na ang mga Muslim o mga kaluluwang namatay na mga pamilya mo na mga Muslim. At itong mga ito, halimbawa, mga pamilya mo na una sa iyo, magmamadali silang pumunta sa iyo. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila'y magmamadaling pumunta, kaluluwa nila, pupunta sa kaluluwa mo, at magmamadali silang pumunta sa iyo, tulad baga ng isang naglalakbay, na kung saan dumating ka, sila ay nagagalak sa pagdating mo at nakita ka nila, at magtatanong sila sa iyo. Sasabihin nila, kumusta yung anak ko, kumusta yung anak kong babae, lalaki, kumusta yung pamilya ko. Ang pagtatanong ditong kumusta ay hindi sa kayamanan. Remember, hindi kayamanan ang usapan dito.
ang itinatanong dito ay ang kapananampalataya. Meaning, kumusta ba siya? Nagsasala ba ang anak ko, yung babae, yung asawa ko, kung naulas kanila, may dumating sa iyo kamag-anak mo, o kapatid mong namatay na mananampalataya, kumusta yung anak ko, yung pamilya ko, iniwanan mo bang nagsasala? So, ganun ang itatanong nila sa iyo, hindi makamundong bagay. Kung ang isasagot nito ay nagsasala sila, ginagampanan ng obligasyon, magagalak sila, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga kaluluwang to. Ngunit, kapag sinabi ng isang tao, ng Muslim, halimbawa nananampalataya, sa isang kaluluwa, ang iyong anak, ang iyong asawa ay namatay na. Halimbawa, namatay na. Makikita mo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang kaluluwang ito ay magiging malungkot. Bakit siya magiging malungkot? Dahil alam niya na kung siya namatay na, hindi niya nakita ang kanyang kaluluwa, meaning nabigo siya. Kita nyo, may tanda, kaya ang pamilya natin, hindi natin nakita at namatay na, meaning, ibig sabihin ng kanyang kaluluwa ay makakamit niya yung mga kaluluwa ng hindi mananampalataya. So, hindi mo siya makakatagpo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O kaya naman, iniwan mo ang mga pamilya mo, nagpabaya sila, tumalikod sila, magiging malungkot din ito. Ngunit wala siyang magagawa para bumalik sa mundo. Walang lugar ang mga kaluluwa pagkatapos mamatay sa mundong ito. Iba ang kanilang daigdig. Wala silang karapatan na pumunta sa mundong ito, bumalik sa mundong ito. Wala silang karapatan na bumalik dito at walang karapatan ang tao na makita niya ang kaluluwa ng isang namatay sa mundong ito. Never na siyang makakabalik sa mundong ito. Even the body, even the soul, sa kabilang dimension na sila at hindi na sila maaring bumalik pa dito. Okay? Alhamdulillah. Now, dakuhan natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga dalil ito. Okay? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago siya mamatay, at ito ang huling binigkas niya bago siya mamatay. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha. Nasabihin niya, palagi niya sinasabi mula sa Quran, ma'alladina an'ama Allah alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihina wa sa'ana ulaf Rafika. Ulai Rafika. Rafika means a group na sa highness, group of highness. Ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, palagi niya sinasabi, parang nagtutuwa siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, parang ganun. Mapabilang sana ako sa lipon na pinagkalooban ninyo, na pinagkalooban ninyo ng biyaya, o pinagkalooban mo ng biyaya, o Allah na pinagkalooban mong biyaya. Okay? O Allah, naway mapabilang ako sa pinagkalooban mo ng mga biyaya na mga propeta, mga sidikin, mga totoong at tagasunod ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga propeta, mga martir at matutuwid na Muslim. Gaano kainam kasama ang mga itong pangkat na ito sa kaitaas-taas. Meaning, that's Rafika. That's why, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay mataas sa mga martir. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya ay kasama niya ang Firafikil A'la. Firafikil A'la meaning in the highest group. A'la is the highest. Nandoon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Lampas siya ng paraiso. Mataas siya sa mga kaluluwa ng mga martir. Kaya napakataas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, idinutuwa niya pagkamatay niya na makamit niya ang mga soul ng mga nauna sa kanya like Ibrahim alayhis salam, Ismail, Ishaq, mga propeta, mga sugo, mga matutuwid na tao, mga martir. So meaning, inahangad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na mamatay siya at ang kaluluwaan niya ay gusto niyang makatagpo ang mga kaluluwang yan. Of course, ganun din kay Yusuf alayhis salam. Siya rin ay naghangad na ganito na siya ay mamatay na gusto niya makatagpo ang kaluluwa ng kanyang ama. Ganon din si Ibrahim alayhis salam, si Ismail, Ishaq, gusto niya makatagpo ang kanilang mga kaluluwa. Gaano pa kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya gustong makatagpo ang kanyang pamilya na si Khadija radhiyallahu anha. Of course, gustong-gusto niya makatagpo ang kanyang pamilyang ito. That's why, ang kaluluwa na mabuti at mabuti, ang pamilya mo makakatagpo mo ito. Kaya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, makakatagpo niya ito at tinutuwa niya sa Allah subhanahu wa ta'ala gaano kainam, sabi niya, nakasama ang sa itaas na mga ito, na pangkat na mga ito. Meaning, gusto niyang makasama ito, hinahangad niya bago siya mamatay. That's why, ang lugar ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang huling sinabi, fi rafiqil a'la, meaning, gusto niya makasama ang mga tao sa itaas, mga pangkat sa itaas. But, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam in the rafiqil a'la, malapit na siya kay Allah
subhanahu wa ta'ala. At tandaan ninyo, sa isang kasaysayan, 4 days before na mamatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya kay Abu Mawahiba, sabi niya, binigyan ako ng choice ng aking Panginoon. Sabi niya, alam mo ba Abu Mawahiba, binigyan ako ng pagpipili ng aking Panginoon. Sabi niya, sabi ni Jibril alayhis salam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mamili ka, sabi niya, bigyan ka raw buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang hanggan, at pag mamamatay ka na, meaning, magugunang ng mundo, doon ka mamamatay, like Iblis, magugunang mundo, doon kayo mamamatay, at papapasukin ka pa rin niya sa paraiso. O gusto mo nang makatagpo ang iyong Panginoon. So, anong sabi ni Mawahiba? Sabi niya, o sugo ng Allah. Sallallahu alaihi wasallam, piliin mo kami. Sabi niya, piliin mo kami. Huwag mo kaming iwan. Sugo ng Allah, sabi niya, piliin mo kami. Sabi niya, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, no. Gusto ko nang makatagpo, sabi niya, ang aking Panginoon, ang kataas-taasan at ang mga companions na nauna sa akin. So, malinaw. At gusto ko na rin makatagpo ang mga companions o mga kasamahan ko na mga naunang nangamatay sa akin, meaning ang ibig sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why, itong gusto ko nang makatagpo ang Panginoon, fi rafiqil a'la, nandoon ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nasa mataas yan ng lahat ng mga linika ang kanyang kaluluwa, malapit siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Tandaan ninyo, yan. Alhamdulillah. So in this situation, makikita natin may mga proof na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nagpapakita na ang matutuwid na kaluluwa, makakatagpo niya ang makatuwid na kaluluwa na gustong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sinong nais makatagpo nito, naway ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, mamatay ng mananampalataya, makatagpo natin ang mga kaluluwa, lalo na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kasamaan niya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also, another dalil nang bago mamatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, 4 to 6 months namatay si Fatima radiyallahu anha pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ano sabi niya kay Fatima radiyallahu anha? Sabi niya, Fatima, sabi niya, radiyallahu anha, ikaw ang kauna-una ang makakasama ko pagkamatay ko. Meaning patay na ako. Meaning mamamatay na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, patay na siya. Ikaw ang unang makakasama ko pagkamatay ko. Hindi doon sa paraiso. Hindi lang doon sa paraiso. Ito'y tinutukoy pagkamatay din ni Fatima radiyallahu anha, unang-una niyang makakatagpo ang kanyang ama. Meaning, ang kaluluwa ni Fatima radiyallahu anha at ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay magmimit. Kaya sabi niya, ako ang unang-una. Ako ang unang-una na makakamit mo, o ikaw ang unang makakamit ko. Meaning, sa kanyang mga anak na pamilya, ikaw ang unang makakamit ko. O Fatima, pagka ako ay namatay na. Sabi niya, no? Alhamdulillah, o sa isa naman, ako ang unang makatatagpo mo. Meaning, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam pagkamatay ni Fatima, yung kaluluwa niya, ang unang makakatagpo ni Fatima radiyallahu anha ay ang kaluluwa ng kanyang ama na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Another dalil from Bilal radiyallahu anhu. Nang siya ay malapit ng mamatay on deathbed, pumasok ang kanyang asawa, Bilal, nag-asawa ito, radiyallahu anhu, sabi ng kanyang asawa, o anong lungkot ng araw na ito? Meaning, ang lungkot niya. Anong lungkot ng araw na ito? Sabi ni Bilal, radiyallahu anhu, huwag mo sabihin yan, sabi niya. Huwag mo sabihin yan. Ang sabihin mo, sabi niya, o anong ligaya ng araw na ito? Bakit sabi ng kanyang asawa? Hindi mo ba alam, sabi niya, na ito ang araw na ito, kung sakaling kunin na ako ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang araw na napakaligaya ko. Sapagkat, sabi niya, gusto ko nang makamit ang pinakamamahal ko. Sino? Sabi ng asawa niya, ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, gusto ko nang makamit ang pinakamamahal ko. Sabi niya, kaya ito ay ligayang araw, hindi kalungkutan. Ito'y maligayang araw para sa akin dahil gusto ko nang makamit ang pinakamamahal ko. Meaning pinakamamahal niya tao sa buong mundo na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then sabi niya, at gusto ko na rin makamit ang aking mga kasamaan. Meaning this is a soul to soul, not body and soul. Alam natin, patay ang katawan. Okay? This is a soul to soul. Alhamdulillah. So in this situation, sabi niya, gusto ko nang bumalik sa aking mga kasamahan. So, makakamit ng mananampalataya ang kaluluwa ng mga mananampalataya. When Uthman, radiyallahu an, nang bago siya mamatay, nanaginip siya. Bago siya namatay. At napanaginipan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sigurado kaya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ito? What do you think?
Sigurado kaya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ito? Siyempre, nakita lang mukha ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sigurado kaya si Prophet sallallahu alaihi wasallam na panaginipan niya? Yes, because hindi kayang gayain ni Shaitan ang kanyang mukha. Dahil sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag ako'y napanaginipan ninyo, ako yun. Sapagkat hindi pwedeng kopyahin o kayang kopyahin ni Shaitan o Iblis ang aking mukha. That's why kapag napanaginipan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil nakita nila yan, siya yun. At mayroong panaginip 3 uri, inshallah tatapigin ko dito yan. May 3 uring panaginip, pagnanasa, isang Shaitan, at mabuting panaginip. So 3 panaginip. So pag nakita mo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, this is a good dream from Allah subhanahu wa ta'ala. This is a kind of revelation, but hindi for Sharia. This is a good news, balita. Magandang balita. Anong sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam sa panaginip kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, siya ay hinahadlangan ng mga tao, hindi siya makalabas, hindi na makapunta sa masjid. Ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? O Uthman, sabi niya, radiyallahu anhu, ikaw ba'y hinahadlangan ng mga tao na uminom ng tubig? Sabi niya, Ya Rasulullah, naam, hinahadlangan ako, sabi niya. Ikaw ba'y hinahadlangan ng mga taong ito makapunta sa masjid? Sabi niya, naam Rasulullah, hinahadlangan nila ako makapunta sa masjid. Ikaw ba'y hinahadlangan nila makakain, makahanap ng pagkain sa labas, para makakain kayo ng pamilya mo o ikaw sa iyong tahanan? Yes, Rasulullah, sabi niya, hinahadlangan kami. Sabi niya, from this day, sabi niya, malapit na mamatay si Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. From this day, sabi niya, sa gabing ito, makakasama mo kaming kumain at uminom. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino sinabi niya? Abu Bakar and Umar radiyallahu anhuma. So kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, makakasama mo kami sa gabing ito. Meaning, pag namatay ka at pag nailibing ka, makakasama mo kami. Kung ginadlangan kang uminom kumain, kami makakasama mo ngayon. Meaning, babalik siya sa kanyang mga companions, itong si Uthman ibn Affan, Bilal radiyallahu an, at ang mga mananampalataya kapag namatay, makakamit nila ang kanilang mga mahal sa buhay na mga mananampalataya. Ngunit kung sila hindi mananampalataya, ang kaluluwa ng mga hindi mananampalataya, ang kanilang makakamit. Sasabihin, kumusta yung mga anak ko? Naghihirap ba sila? Mayaman na ba sila? Ganun ang tanong doon. Dahil hindi mananampalataya. Sa mga Muslim, hindi. Ang tanong, kumusta ang mga anak ko? Nagsasala pa ba sila? Sila ba okay sa pananampalataya? Wala silang pakialam sa kayamanan. Ang ibada ang kanilang tatanong. So makikita niyo yung tanong dito, makamundo, tanong dito ang ibada sa mga kamusliman. Alhamdulillah. So, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in authentic hadith, kapag ang mananampalataya ay namatay niya, ang kanyang kaluluwa, meaning kaluluwa ng mananampalataya, ay sasalubungin ito at higit na ikinalulugod ng mga simalubong sa kanya. Tulad ng kanyang mga kamag-anak. Higit itong kinaluludan ang kanyang pagdating sa pagsulubong ng mga kaluluwa. Tulad halimbawa ng ito yung mga nag-abroad. Nag-abroad sila. Di ba pag sinalubong mo yan sa airport, napakasaya ninyo? Ganun, mas masaya sila doon. Ibig sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mas masaya ka pa doon. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, napakaligayang salubungin ng kaluluwang ito, tulad baga na napakatagal na panahon silang hindi nagkita ng kanyang kamag-anak. Yan ang sinasabi ni sa airport, nagtrabaho sila ng matagal, so pag-uwi siya napakatagal, so excited ka makita mo ang kamag-anak mo, kapatid mo, etc., asawa mo, nanay mo, tatay mo, excited ka, masaya ka. Mas masaya ang mga kaluluwang ito kapag ikaw ay nakita na nila at sasalubong ka nila, mas maligaya ang mga kaluluwang ito na sila ay sasalubong sa iyo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So this is the fruit na kung saan ang kaluluwa ng mga mananampalataya kapag namatay ay makakamit nila, makakatagpo nila ang mga kaluluwa din na mananampalataya, especially ang kanyang mga mahal sa buhay sa mundong ito. Ang kanyang mga mahal sa buhay sa mundong ito. Okay. Alhamdulillah. The question is, kung ang mga patay at mga patay na mananampalataya at mga hindi mananampalataya nagmimit ang soul, paano naman kaya ang buhay? Tayo kaya, nakakamit kaya ng kaluluwa natin ang mga patay na kaluluwa? Ito naman ang paksa natin. Kita niyo, detalyado ang paksa natin. Okay? So, may dalil tayo at mayroon tayong pag-aaral sa mga dream na ganyan, no? Alhamdulillah. So, may dalil tayo na ang kaluluwa ng isang buhay ay maaari niyang makita ang isang kaluluwa ng patay. Meaning either na siya hindi mananampalataya o mananampalataya. Maaring mangyari ito na ang kaluluwa mo at ang kaluluwa ng patay, tayong mga buhay, ay mag-meet ang mga kaluluwa ng hindi mananampalataya o kaya mananampalataya.
Okay? Alhamdulillah. But remember, ito ay mangyayari lang kung tayo ay natutulog. Hindi mangyayari na ang kaluluwa ng mga namatay dito na habang gising tayo ay makikita natin. That is impossible. Imposible yan. So hindi maaari makita na gising tayo ang kaluluwa ng namatay sa mundong ito. As I have said, walang lugar ang kaluluwa kapag namatay na sa mundong ito. Siya ay nasa ibang daigdig na. Wala siyang lugar. Okay? So maaari lang natin siyang makita by means of or by way of dream, panaginip. But gising na ganito, impossible. So, ang sino mang naniniwala na kung saan ang mga kaluluwa ay nakikita sa mundong ito ay pagkaligaw. Maling-mali ang paniniwalang ito. Okay? So, maling-mali ang paniniwalang ito at ang paniniwalang ito ay isang paniniwala lang ng modern Western culture lamang. Ito'y paniniwala lang nila. That's why naniniwala silang may ghost. Dahil anila ang kaluluwa ng patay ay umiikot lang sa mundong ito. So that is wrong. Tayong mga Muslim hindi naniniwala na ang kaluluwa ay babalik sa mundo. Wala silang lugar dito. At hindi maaari makita ng gising na tao maliban kung tayo ay nananaginip lamang. Okay? So alhamdulillah. So in this situation, naniniwala sila sa mga multo, sa mga ghosts, because pumapasok daw itong mga soul na ito sa mga tao, at iba-iba pa, mga animales, etc., etc. Mayroong paniniwalang white lady, may mga duwende, kung ano-ano. Subhanallah, ang mga paniniwalang ito, number one, may tatlong klase ito. Sa mundong ito, they are liar. Hindi totoo ang nagsasabi niyan. Pangalawa, imagination. Imagination. At pangatlo, maaari nakakita sila. But that is a shaitan. That is most possibility na madalas mangyari nakikita nila ang kaluluwa ng kanilang mga mahal sa buhay. Especially pag mamamatay ka na, nagpapakita ng shaitan, nagaan yung mga mahal mo sa buhay. O sino mahal nyo sa buhay, kukunin niya kanyo para iligaw ka niya sa huling sandali ng iyong kamatayan. Most of the time, ang mga jinn ang nakikita ng mga tao para ito ay iligaw ang tao at papaniwalaan nagbabalik ang kaluluwa sa mundong ito tulad ng maraming paniniwala ng mga hindi mananampalataya. That's why takot na takot sila sa mga nangamatay dahil katuwiran nila bumabalik ang kaluluwa, pwede silang matakot, pwede silang saktan. Ganon ang paniniwala nila. Ligaw na ligaw ang kanilang paniniwala because of shaitan. Because of shaitan. Number one, pwedeng hindi totoo sinasabi ng tao. Number two, imagination. Number three, totoong nakikita but that is a shaitan. Kaya remember, walang lugar sa mundong ito ang mga kaluluwa ng mga namamatay at walang paniniwala ang ating relihiyon, pananampalataya Islam na ang kaluluwa ng mga patay ay maaaring makita ng isang taong nakagising. When he wake up, awake in this dunya, never. Never tayong pwede makakita ng mga soul na namatay sa mga nauna sa atin except in the dream. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, this is the dalil na ang kaluluwa at kaluluwa ng patay ay maaari mong makamit. Number one, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang makakita sa akin sa kanyang panaginip, is a dream. Okay? Walang papel dito ang body, tulog ang body rito. Meaning ito ay soul to soul. Ang sino mang makakita sa akin, meaning nakatagpo mo, panaginip ito, nakita mo Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning soul to soul yan. Hindi natutulog ka, inisip mo no, natutulog ka, yung soul mo ang nakatagpo kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang soul. Ang sino man makatagpo sa akin, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ako yun. Sapagkat hindi maaaring kopyahin ni Shaitan ang aking hitsura. Okay? So meaning, maaaring makatagpo ng isang tao ang isang kaluluwa ng gisi na buhay at kaluluwa ng isang namatay. Malinaw sa dalil. Ang sino man makatagpo nyo ako, makita nyo ako sa inyong panaginip, katotohanan ako yun. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. In this situation, ito man ay hindi Muslim o Muslim, maaaring mangyari ito sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala para bigyan ka ng impormasyon na magandang balita o maaaring minsan ang balita ay hindi maganda sa paningin natin pero may benefits. May benefits tayong mga buhay. Okay? Like for example, ito ay nangyari sa buhay ko, wallahi. Wallahi, pinag-aralan ko na ang dream. Kaya alam ko ito ay nakabit ko ang kaluluwa ng aking lolo na si Cordoba. Okay? Allah knows best. Itong lolo kong ito,
Madalas ko siyang nakakasama sa da'wah. Even na isang pare na kasama ko, na tumakas ang kausap kong pare dahil sa napahiya siya sa kanyang reliyon na hindi niya kayang ipagtanggol. Marami siyang nasaksihan na nagdadawa ko, na naniniwala siya, pero hindi siya binuksan ng puso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nanatili siya kasama ko, para bang ito si Abu Talib kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun siya. Sinusuportahan niya ako, naniniwala siya, pinagmamalaki niya, ngunit hindi binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso. Nang mamatay na ito dahil sa aksidente, namatay ito, bagkalibing ng taong ito, ang lolo kong ito, pinagmet ng Allah subhanahu wa ta'ala ang aming kaluluwa. In the darkness, napakadilim ng kanyang lugar. Napunta ako doon. Sabi niya, upo tayo, sabi niya, may sasabihin ako. Sabi niya, ano yun? Sabi niya, alam mo ba, Rowan? Itong pangalan ko, Rowan, sabi niya, ang inyong relihiyon ay totoo. And then after that, nawala na. That is a true dreams. Madalian lamang, hindi syaitan, hindi para pelikula. So, napakagandang balita. Di ba? Napakagandang balita sa akin noon na nakamit ko ang kanyang soul, tungay soul, buhay at patay. Hindi man napatay. Anong magandang balita? Pinalakas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iman ko. Alhamdulillah. Binigyan niya ako ng matinding paniniwala ng Allah subhanahu wa ta'ala na dinagdagan niya ang aking pagtaas ng iman na sabihin sa akin ng matanda, totoo ang inyong reliyon. Sabi niya, pero ba sinabi niya, huwag kang tatalikod, totoo, tama ang inyong reliyon na sinasabi mo. After that, alhamdulillah, naghiwalay na ang aming mga soul. Alhamdulillah. So in this situation, nakakamit, at maraming report na ganyan, hindi milyong-milyong tao. Maraming tao nakakapanaginip na ganyan, na nakamit ko si ganito, nakamit ko si ganito, nakakamit nila. Sometimes sa bundong ito, ang mga soul to soul natin, nagbibit ng buhay to buhay. Tapos mangyayari sa bandang huli, hindi nyo napapansin, may napanaginipan kayo, at that time mangyayari, taong yun, nakita mo, napanaginipan ko na to Di ba? Mangyayari yung napanaginipin nyo because the soul nag-met yun, at darating ang panahon, mangyayari sa paintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. But remember, mayroong tatlong panaginip. Isang panaginip na pagnanasa dahil sa makamundong bagay. Panaginip, nananaginip ka, like for example, mga bata ngayon, mahilig sa games, napapanaginipan nila ang games. O kaya naman mahilig siya sa mga makamundong buhay, pera, kayamanan, sasakyan, etc. Nakakatalugan dyan, napapanaginipan ang makamundong pagnanasa. That is a dream. But ang dream na ito, pagkatapos ito, marami ang nakakalimutan nyo. Another dream is from Shaitan. Shaitan, ang panaginip na ibibigay niya, walang mabuti. Walang mabuti. Okay? Ang lahat ay masama. At ang kay Shaitan parang pelikula. May mabuti, may masama. But ang impact niya ay lahat masama. Kahit na may mabuti siyang ipakikita sa iyo. Like for example, sasabihin natin na dating may asawa ka, tapos naghiwalay kayo. Sa panaginip ko, kopyahin niya yung mukha na yun. Makikita kayo, makakasama siya, mangangalunya kayo. Yun ay bawal na. No? Pagkatapos magre-resulta kung anong napakasakit na resultang bandang huli. At pagkagising mo, nais mo siya makita, nais mo siya makausap, balisa ka. That is a style of Shaitan. So mayroong panaginip, ang pangalawa ay kay Shaitan at kinokopya niya ang mga tao. Meaning, kailangan na listo ka. Dahil kapag kumokopya si Shaitan at baka sabihin niya, bigyan ka ng revelasyon, huwag mong paniwalaan. Because ang dream, walang pwedeng bigyan ng rulings. Remember, ang kay Allah subhanahu wa ta'ala, only lamang information, masayang balita, o either na malungkot na balita, like for example, pero ang malungkot may benefit sa'yo. Like for example, yung matandang yun, yung lolo ko, sinabi niya, tama ang relihiyon mo, ang Islam, meaning huwag ka tatalikod, meaning talo na ako, hindi siya nag-Muslim. So, iyon ay masamang balita, ngunit ito ay malaking benefit sa iyo. Yung balitang masama na siya ay talo, at ang benefits doon ay ikaw ay nasa tamang patnubay. Yan ang sinasabi kong pwedeng masamang balita, informasyon, ngunit may benefits, o kaya puro o pure na magandang informasyon. But sometimes si Iblis, kinokopya niya ang tao, magmimit yung kaluluwa mo, o makakakamit mo si Shaitan siya mismo, at ang kaluluwa mo, magmimit kay Shaitan. Pero tandaan nyo, kapag Shaitan o anumang panaginip na may rulings sa Islam o bagong rulings, o kaya naman ikaw ay magtatag ng bagong rulings, yan ay Shaitan. Walang rulings sa panaginip o tumanggap ka pa ng mga bagong revelasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala sa panaginip. Never. Kaya kapag ganun ang nangyayari, sabi niya, magbuo ka ng pangkat mo. Ito ang itindig mo. Maraming gumagawa nito. Maraming gumawa nito. Huwag na natin sabihin dito. Magtindig ka na naginip ako. Pinabayanan sa mata. Naginip ako doon sa Manila. Pagbalik na dito sa lugar, sinabi ng Allah sa panaginip ko, magbuo ko ng pangkat. Ito ang akida natin. Subhanallah. Shaitan yan. Huwag niyong paniniwalaan. At alam niyo ba si Shaitan ay kumokopya
sa anumang itsurang nais din nila, na may power silang kinaloob ang Allah subhanahu wa ta'ala na sinong gusto nilang kopyahin. Even na tao, pwede silang magkatawang tao kapag nila sila, sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, at nakakapag-asawa ng jin ang mga tao. Ang jin nakakapag-asawa ng mga tao, sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kumokopya sila sa mukha, even na sa panaginip, kumokopya sila ng mukha. Kaya ingat kayo kapag mayroong rulings o masamang mensahe o masamang panaginip, that is a shaitan. At alam niyo ba na ang mga jinn na ito ay nakikipagtalik sa mga tao kapag natutulog? Nakakamit niya ang soul mo. Kinukuha niya yung itsurang babaeng pinagnanasaan mo o gusto mo sometimes hindi inasaan darating. Dahil hindi kayo nag-ayatul kursi o umingi ng pakupok kaya subhanahu bago matulog, sinasamantala nila na sila ay makipag-contact sa inyo. Habang sila nakikipag-contact sa inyo, nakikita niyo sila sa panaginip. Yung kaluluwa mo, nakakamit niya ang jinn ito at parang totoong-totoo ang nangyayari sa inyo. Totoo naman talagang nararamdaman ng katawan mo na masigla ka, nagnanasa ka, namamanhid ka, until finally makikita mo nag-wet dream ka. Because of the jinn, nakipagtalik siya sa iyo, kinopya niya ang mukhang isang magandang babae sa busol mo, nakamit niya, at ito'y pagpapatunay na kumukopya sila ng isang anyo ng tao para makamit mo. Pwedeng gayain nila ang mga patay para makamit mo, nang sa ganun ay gumawa sila ng mensahe mali para sa iyo at paniwala mo para ilihis ka nila na sa pamamagitan ng soul at jinn ito kapag kayo ay natutulog. That's why ingat lang kayo. Kailangan alam nyo ang tamang pag-aaral sa panaginip kung anong totoo, hindi totoo at mga pagnanasa lamang. Okay? Remember, no rulings sa panaginip. Kung ito ay galing kay Samantala, mabuti panaginip, ay walang rulings. Kapag ito'y rulings sa Islam, bumabago sa rulings ng Islam, meaning pagbabago. Hindi rulings ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga bidaang rulings o pagbabago para iliis ang katulad sa Islam, dati siya shaitan. At ang panaginip kay shaitan, may maganda man o mabuti, ang dulot nito ay magiging masama pagkagising mo, ay parang pinikula. Mahaba na mga panaginip at marami ang masama o mga bagay na mabuti, ngunit hahanapin mo pagkagising mo na siyang dahilan pa para mabalisa ka, dati si shaitan. In Isra wal Mi'raj, nakamit ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga kaluluwa na hindi kaluluwa. Baliktad dito, kanina jinn, nakakamit nila yung kaluluwa mo. Dito naman, ang propeta sallallahu alaihi wasallam hindi siya natutulog. Nakamit niya ang iba't ibang mga kaluluwa na hindi siya natutulog, tulad ng mga pinaparusahan. Nadadakuhan ko sa susunod insyaAllah na napinakita sa kanya ang mga kaluluwa ng mga patay na mananampalataya na pinaparusahan sila. Ano kayang dahilan? So dito, hindi natutulog ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning body and soul na nakamit niya ang mga kaluluwa ng mga naunang namatay sa kanya noong Isra wal Mi'raj, nung umakyat siya sa taas ng langit. Okay? Isang gabi lang ito. Okay? Isang gabi. Mula gabi hanggang madaling araw. Like for example, ang mga propeta at sugo, nakausap niya pa nang magsala sila sa Masjid Al-Aqsa. 124,000 prophets. Nakita niya lahat ng kanilang kaluluwa at nagsala sila. Siya pa ang imam ng mga kaluluwang ito. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, body and soul. Hindi kaluluwa itong nagtagpo kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at kaluluwa ng mga patay na propeta. Mismo, buhay na buhay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. At ito ay pinahintulot lamang kay mahal sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At hindi ito papahintulot sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo makaabang buhay tayo, makakamit natin ang kaluluwa ng mga namatay sa kanya lamang to. Gaya ng sabi ko, walang lugar na tayo ay nakagising na makamit natin ang mga kaluluwa ng mga namatay sa mundong ito. Walang lugar sa atin. That's why hindi pwedeng mangyari. Pero bakit nangyari kay Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ito ay para lamang kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Specialize ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos ito, hindi maaaring mangyari sa atin ito. Alhamdulillah. So, nakausap niya pa sila Isa alaihi salam. Actually, Isa alaihi salam di pa patay. Okay? Body and soul niya nakita din sa Masjid Al-Aqsa, si Isa alaihi salam. Sina Musa, Ibrahim, nakausap niya ang mga propeta, nagtanong pa ang mga propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga propetang ito, at sila ay nagdasal sa Masjid Al-Aqsa. So this is the only exception for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakamit niya body and soul. Buhay siya ang mga kaluluwa ng mga naunang namatay na matutuwid sa kanya, ang mga propeta at iba pang pinaparusahan. Pinakita kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, dadakuan natin yan pagdating natin sa parusa,
o libingan sa mga mananampalataya. Bakit sila naparusahan? Gayon sila ay mananampalataya. Okay? Alhamdulillah. So, meaning, ang mga kaluluwa ng mga buhay ay maaaring makamit ang kaluluwa ng mga patay. At alisto lamang kayo, baka syaitan ang inyong nakakamit, nakakaya na niya kasing mag-disguise sa loob ng panaginip para makamit mo siya. At nag-disguise siya ng anumang itsurang gusto niya. Ngunit pakatandaan nyo, bagamat yung syaitan, di baling masamang panaginip, di baling hindi mapakali pagkagising, mapalagay, wag lang bagong rulings. Baka mapanaginipan niyo siya, na sabihin niya sa iyo, alam mo ba ang tamang relihiyon? Sasabihin ng asawa mo na una, o ama mo, alam mo ba ang tamang relihiyon? Anak, ay ang Kristiyano. Meaning, bagong rulings yun. Hindi yung turo sa Islam ng Kristiyano ito, mama. Meaning, ito ay syaitan. Alam na alam mong syaitan ang nakamit ng iyong kaluluwa. That's why pagkagising mo, alam mo ang kasagutan. Yan ang maganda na alam mo ang revelasyon sa panaginip. Hindi revelasyon Sharia, ito'y revelasyon impormasyon, maaaring maganda o hindi maganda ang impormasyon sa'yo. But, ang kaibuturan ng dalawang ito ay malaki ang benefit sa iyo kapag galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, gaya na sabi ko, ang lolo ko sabi niya, Roman sabi niya, ang tamang reliyon ay ang Islam. Meaning, siya bigo siya. Dahil hindi niya tinanggap. Doon pa lang nalaman kong bigo siya sabi, dahil sinabi niya, tama ang reliyon mo, Islam. Meaning ako, hindi ako nag-embrace, hindi tama ang reliyon ko. So, masamang balita yun para sa akin, ngunit ang impact ng balitang yun, siya ay natalunan, siya ay nabigo, ang impact o balik sa akin noon ay mabuti. Bagamat masama ang balita, pero mabuti sa akin sapagkat talo siya dahil hindi siya Muslim. At pangalawa, ang magandang balita sa akin pure ay yung tama ang reliyon kong Islam. Alhamdulillah. So meaning, mabuti man information o masama, ang dulot nito ay parehong mabuti sa isang tao kapag binigyan ito ng impormasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala na makamit niya ang kaluluwa ng namatay. Alhamdulillah. So in this situation, alam na natin kung nakakamit ng kaluluwang namatay ang buhay ng kaluluwa. Yung una, mga matay na Muslim o mananampalataya, soul to soul, magmimit. Kung mga hindi mananampalataya, pagpatay sila pareho, magmimit. At maaari din ang buhay, ang kanyang kaluluwa sa panaginip, meaning pagtulog ay makakamit niya ang kaluluwa ng isang namatay. Hindi katawan, patay yung katawan, kaluluwa ang gumagala ng isang namatay. Ang tanong, pagkatapos ng fitnatul kubur, nasaan ba ang kaluluwa? Wag muna tayo dumako sa parusa. Saan pupunta ang kaluluwa? Pagkatapos ng sino ang Rab mo? Sino ang propeta mo? Anong religion mo? O iba-ibang mga tanong. Pagkatapos nito, saan pupunta ang kaluluwa ng mananampalataya at hindi mananampalataya? Remember, dahil ulitin ko, unang-una walang karapatang bumalik dito ang kaluluwa ng patay, Muslim man o hindi, sa mundong ito. At hindi maaaring makita ng mga gising na tao ang kaluluwa ito sa mundo, except na susunungaling imagination o syaitan ang kanyang nakita. Nagpanggap lang si syaitan. But in the dream, pwedeng mangyaring makita natin sila in the dream. Okay? Alhamdulillah. So, unang-una, sabi ng mga modern Western culture, sila ang nagsasabi na ang kaluluwa ng isang patay ay nandito lang sa ating mundo. Pagkatapos niyang mamatay, iikot-ikot lang dito sa ating mundo. Kaya naman, dahil sa paniniwalang ito na pinaniwalaan nila ang modern Western culture, ang patay ay nandito sa mundo, natatakot sila sa mga namamatay. Totoo hindi? Lalo na kapag ikaw ang nakapatay o kaya may kasalanan ka sa namatay, takot na takot ka dahil nandito lang kanyang soul, maaari niyang gantian ng tao. This is ang kategoryang ito ay reject na reject. Ito'y puno ng kasinungalingan. Kung bibigyan natin ito ng kasagutan in logic, halimbawa, ang mga pinatay na mga massacre, o bakit hindi nila patayin yung mga pumatay sa kanila? Kung nandito naman pala sila, bakit hindi nangyayari yon? Marami tayong alam ng mga tao, like Benigno Aquino, binaril siya. Binaril siya sa airport. Meaning, bakit hindi niya patayin yung bumaril sa kanya kung nandito lang pala siya? Diba? Kaya kung pahihintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kaluluwa na nandito, abay, baka ganun nga ang mangyari. Magkagulo-gulo dito sa mundo na maaaring magigantiga ang mga kaluluwang ito sa mga puminsala sa kanila. Kaya malabong ibabalik sila dito na samantala kung ganun ang dahilan na tulad ng paniniwala nila na sila ay makapaminsala ng mga buhay-buhay sa mundo ito. So talagang hindi sila lalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala.
That's why hindi sila pupwede sa mundong ito. Wala silang puwang, wala silang lugar. Ang mga kaluluwang ito na namatay na kaluluwa, ng namatay na bangkay o katawan, wala silang lugar sa mundong ito. Reject na reject ang paniniwalang yan. That's why tayong Muslim, hindi tayo naniniwala na kapag may namatay na tao, ang kanyang kaluluwa nandito sa mundo. Walang paniniwalang ganun sa Islam. Hindi pwedeng bumalik ang kaluluwa dito sa mundong ito. Nandoon siya sa ikatlong daigdig niya. Gaya ng sabi ko kanina nakaraan, 5 ang ating daigdig. Ang una ang sa tiyan ng ating mga magulang. Pag inilabas ka ba dyan, makakabalik ka pa rito? Wala na. Hindi ka pwedeng bumalik dyan. Lalo na kung laki-laki mo lang to. Hindi ka pwedeng bumalik dito. Imposible. Wala ka ng lugar sa matris, sa lalagyan ng nanay mo o sa matris ng nanay mo. Wala ka ng lugar dyan. Kapag dito ka naman sa mundo, dahil hindi ka na pwedeng bumalik sa matris ng nanay mo sa tiyan niya, pagpatay ka rito, wala ka na rin lugar dito. Tulad ng tiyan, hindi ka na pwedeng makabalik sa tiyan. Ikaw din pag namatay ka, ang kaluluwa mo, hindi na rin pwedeng magbalik dito, even a body and soul or soul lamang. Hindi na po pwede. Nandoon ka naman sa ikatlong daigdig, yung barrier, yung barsak. Ito ang hadlang ng buhay at araw ng paghukom. Sa araw ng paghukom, bumuhayin ka na naman. Meaning, wala ka na sa lugar ng barsak at hindi ka na maaaring bumalik doon sa lugar ng barsak. Doon ka na nakatindig sa araw ng paghukom sa bagong kalupaan para maghintay ka na hatol kay Allah subhanahu wa ta'ala. And finally, hindi ka na pwedeng bumalik dito pag ikaw wala sa impyerno at paraiso na. Wala na, doon na lamang forever ang mga tao. That's why bawat lugar na pinupuntahan ng isang tao o kaluluwa ay wala na siyang karapatang pagbalikan kung anumang lugar ito. Okay? So ang paniniwalang ito ay reject na ang kaluluwa ng tao ay nandito na sa mundo. Unang-una yan ay kasinungalingan. Pangalawa, maaaring imagination lang nila na nakita. Parang nakita ko yun, parang may parang, palaging may parang, hindi sila sure because of imagination. And number 3, tiyak na nakita ko siya because of shaitan. Ginaya niya ang itsura ng iyong magulang na namatay na. Halimbawa, namatay ang magulang mo, maya-maya makikita mo ang kanyang figura, ang kanyang tindig. Makikita mo si Shaitan sa malayo, nakuwang-kuha niya ang figura ng iyong magulang. Sasabihin mo ngayon, oh, nanay ko yun, nagbalik siya, o tatay ko yun, nagbalik siya. Diyan ka maniniwala ngayon na ang kaluluwa ay bumabalik sa mundong ito because of Shaitan. Okay? Alhamdulillah. Number 2, saan ang kaluluwa nagpupunta? Kapag ito ay pagkatapos ng fitnatul kubur, tapos na ang katanungan. Okay? Bago tayo pumunta sa parusa, inshallah. Number 2, o gusto kong malaman natin muna, ang kaluluwa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nasa Firafikil A'la. Okay? Nasa isang pangkat siya ng mga anghel doon sa kaitaas-taasan bago kay Allah subhanahu wa ta'ala. At iba pa na maaaring ilagay doon ng sabantala tulad ng mga Ibrahim alayhis salam, etc. Alam natin si Ibrahim alayhis salam, nandun siya sa 7th heaven, malapit siya sa gitna ng paraiso. Okay? Nakita yan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nandun siya nakaupo sa tabi ng Kaaba habang ang 70,000 ay gumagawa ng tawaf doon sa Kaaba sa taas, nakatuwid ng Kaaba dito sa mundo. Nakita ni Prophet sallallahu alaihi wasallam doon si Ibrahim alayhis salam, ang kanilang kaluluwa. Ang kaluluwa ni Ibrahim alayhis salam, namit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, body and soul si Prophet sallallahu alaihi wasallam, kaluluwa naman ang mga propeta na nakamit ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nasa Rafiqil A'la, nasa kaitaas-taasan siya. After the paradise, the shahid, then the Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga malaikang nasa kaitaas-taasang pangkat. Okay, that's possibility mga ibang nabi o mga prophets o sugo ng samantala na makakasama din doon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah knows best, but ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nandun siya sa Rafiqil A'la. After the Rafiqil A'la, ang kaluluwa ng mga shahid, yung mga nakipagpatayan sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mga ibang binigkas natin, inshallah, Allah knows best, yung mga namatay na kabilang sa mga shahid, dahil sa possibility kasama sila dito, Allah knows best, ay ang kaluluwa nila, sila yung kaluluwa nila nasa taas ng paraiso. This is a life of barsak. This is unseen. Hindi natin alam kung paano mangyayari. But alam natin ang paradise na sa taas. That's why, ang kanilang kaluluwa from kubur, mula sa libingan, ay maaaring gawin na samantala iakyat sila hanggang doon sa paraiso at ilagay sila sa berdeng ibon na lumilipad doon sa paraiso. At mayroon silang panustos doon, kumakain sila ng mga bunga ng mga puno doon o mga halaman. Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon silang panustos doon. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.
Farihina bima atahumullahu min fadli. Huwag ninyong akalain na ang mga nasawi sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, meaning yung nakipagkiyat sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay patay. Hindi. Sila ay buhay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapiling ang kanilang Panginoon, at sila ay may panustos. Sila ay may panustos. At sila ay nagsasaya sa ikinaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang biyaya. Meaning nakikita nila ang paraiso. Pero hindi sila pwedeng dumapo ron. Hindi sila pwedeng dumapo ron. Walang pwedeng umapak sa paraiso sa loob nito. Maaari lang umapak dito kapag tapos na ang araw ng pag-uukom bago lang makaapak ang tao dito. Sila hindi sila pwedeng umapak. Wala pa silang dinaan ng araw ng pag-uukom. So maaari lang pasukan ng paraiso. Kapag dumaan na ng araw ng pag-uukom ang mga mananalo, pwede na silang umapak sa loob ng paraiso. Even ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita niya na ang loob ng paraiso. Sa tabi ng gate mismo, binuksan sa kanya, pinakita. Pwede ba pumasok? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. No, sabi ng mga angel, hindi pa ngayon. Pero darating ang panahon dito ka papasok. So hindi siya pwede pumasok. Why? Dahil hindi pa siya dumaan ng araw ng paghuhukom. Wala pang araw ng paghahatol. Papasok pa lang ang tao doon para makaapak mismo doon sa paraiso kapag mayroon ng araw ng o tapos ng araw ng paghuhukom. That's why ang mga kaluluwa ng mga shahid o syuhada nandoon sila sa ibon na berde na lumilipat sa paraiso. Nakikita nila buong paraiso. Lumilipat sila doon. May panusto sila. Kumakain sila sa bunga ng mga puno doon. Ba't hindi yung pagkain ng mga tao sa paraiso? Bunga sa mga puno. So lumilipat na sila doon. Nakikita nila. That's all. Ang kanilang kaluluwa, sila ang bukod tangi na doon sa paraiso. Ang mga syuhada. Except the Firafiq al-A'la. Mataas ang Firafiq al-A'la. The highness group. Kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alam mo, kung sino lahat na kasama niya, ba't na malayka kasama niya ang isang group na malayka doon? Dahil sa possibility, binanggit niya sa Quran kanina, may makakasama din siyang mga sadik, ano ba sinabi ko kanina, yung mga makatotohanan, yung mga propeta, dahil sa possibility, dahil dinutuwa niya yung dahil sa possibility, may makakasama siya doon, but Allah knows best. Okay? So, alhamdulillah. So, sila ang kaluluwa ng mga martir na sa itaas ng paraiso after the fitnatul kubur. Pagkatapos ng tanong, iaakyat na sila doon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2. Next. Number 3. This is number 3. Number 2 kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Number 2 yung Western culture. Dito raw yung kaluluwa. Number 2, pinakita natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nasa taas ng kanyang kaluluwa, Rafiq al-A'la, malapit na kay Allah subhanahu wa ta'ala. After that, yung mababa kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, yung mga martir na sa lumilipat sa itaas ng paraiso. Okay? Number 4, next. What about the soul of the mu'min? Mga mananampalataya. Sabi nila, ang mga soul ng mananampalataya nasa labas ng pintuan ng paraiso. Naghihintay na buksan sa kanila ang paraiso. At ang mga hindi mananampalataya nasa harap ng pintuan ng impyerno. But this have no dalil. This is actually no evidence sa paniniwala nila. Next. Sabi nila, ang lokasyon ng mga kaluluwa ay wala. Meaning nonsense. Wala silang lokasyon. So this is a reject na reject. May sabihin wala lokasyon ng kaluluwang to? Kung nasaan? No, reject na reject ang paniniwala ito na walang lokasyon ang mga kaluluwa. Alhamdulillah. Imam Malik sabi niya, radiyallahu anhu, narinig nito, meaning sa panahon kasi ng mga sahaba, natagpuan niya pa ang mga tabiyan. No? Tabiyan. Ang tagpuan ni Imam Malik, rahimahullah. Okay? Sa kanyang buhay narinig niya, sabi niya, ang mga kaluluwa, malaya sila sa kanilang mga barsak. Okay? Not only one location. Meaning, malaya silang umakyat, malaya silang bumaba kung nanaisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, sa panaginip, kailangan niyong umakyat, may makakamit siya na buhay sa daigdig na kaluluwa. Tulad ko, lolo ko, nandun kami halimbawa sa taas, sinakyat muna siya pasamantala para magtakbo kami ron, pwede siyang umakyat. Meaning, pwede siyang umalis doon pasamantala sa kanyang kubur. Kung nanaisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi niya, hindi lamang sa isang lokasyon, anywhere. Meaning in another dimension, hindi dito ha. Pag sinabi anywhere, hindi dito, doon sa daigdig na yaon. Okay? So yun, nasabi ni Imam Malik rahimullah, hindi siya nasa isang lokasyon, kundi kahit saan. Even nasa taas o sa baba, kung nanaisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Alhamdulillah. Iba na same, sabi niya, ang mga kaluluwa ng mga manamatay, babalik kung saan nanggaling noong bago ibilagay sa fetus. Meaning, alam na natin kung saan lilikha ang mga spiritual birth, Al-Rafa, sa likod ni Adam a.s. Then pagkatapos, nasa pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan man yan, Allah knows best. Then sabi niya, ni Ibn Nasim,
dito babalik muli ang kaluluwa sa dating pinanggalingan bago inilagay sa sinapupunan ng kanyang ina. But this is also no supported evidence. Also, Abdul Bar, this is a majority. Abdul Bar, sabi niya, ang kaluluwa ng mga mata na matay, unang-una ang syahid, Jannah. Above the Jannah. Yun, authentic yan, hindi sa Quran. Ang kaluluwa nila nasa ibong berde, nasa taas. Automatic nandun na sila ang mga syahid, nakikita ang paraiso. And the soul of the mu'min, yung pagkaraniwang mananampalataya na hindi umabot sa punto ng pagkasyahid, sila ay umiikot lamang sa barsa o kanilang mga kubur, mga libingan. At this is a majority opinion. Ang mga kaluluwa ng mga mananampalataya at mga hindi mananampalataya, nandun sila sa buhay ng kanilang libingan. Sabi ni Abdul Bar, and this is a majority opinion. Kabahan, sabi niya, ang kaluluwa ng mga mananampalataya nasa iliyun. Binanggit natin nakaraan to, kapag siya ay bababa na, ang kaluluwa, ng dala ng hangil yakyat, hanggang 7 heaven, ay itala siya sa iliyun. At ang isa naman, hindi siya makakapasok, itala siya sa sijin. Sabi nila, babalik doon ang kaluluwa. But actually, ito'y talaan. Anong iba, talaan ng iliyun at sijin, but sila ay lalagyan din. Lalagyan din ng mga kaluluwa ang iliyun at mga sijin. Okay? But, iliyun and sijin, alam natin na ang iliyon, this is from abrar, inalabarara, lapi, naim. Iliyon is the highest place. So meaning mangyayari pa lamang ito na ang mga tao ay pumasok dito sa iliyon, highest place, and sijin, the lowest place. Meaning, on the day of resurrection pa. That's why, hindi tamang opinion ito, alalos best. And also, Ibn Taymiyyah rahimahullah. This is also majority scholar. Si Ibn Taymiyyah rahimahullah, sabi niya, ang mga kaluluwa ng mga mu'min either in Jannah, either in kubur. Malaya silang umakyat, malaya silang bumaba. But this is like kubur and barsa. Meaning, ito ay algain kung paano gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaluluwa ng isang mu'min, maaaring doon sa taas ng paraiso o maaaring doon sa barsa. Meaning, malaya siyang umakyat, bumaba. Sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, and this is the also opinion of Imam Ahmad rahimahullah, and the majority opinion din ito na ang mga soul ng mga mu'min ay hindi katulad ng soul ng mga kufar o mga hindi Muslim, sila ay nabubuhay patuloy na sa kubur, sa libingan. But the soul ng mu'min, sa pahintul ng samantala, maaari niyang gawin ng Allah subhanahu pag ginusto niya, iakyat niya sa paraiso, at kapag ginusto ng samantala, ibaba niya, except na syahid. Sila na nanatili doon sa itaas ng paraiso. Ito maaring akyat baba ang mga kaluluwa ng mga mu'min, sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah. So now, nalaman natin kung saan ang kaluluwa ng mga tao kapag ito ay pagkatapos ng fitnatul kubur. Alam ng space, ito ay algahid, ito ay hindi natin alam, ang lahat ay nakakaalam si Allah subhanahu wa ta'ala. But this is the opinion of our scholar ayon sa kanilang pagsusuri, because si Taymiyyah rahimahullah, actually ang ginawa niya sa kanyang pagpapasya, lahat ng bagay na sinabi, nireconcile niya. At ang ginawa niyang dalil kay Ibn Taymiyyah rahimahullah, yung pagtulog natin. Ang kaluluwa ng isang tao either tumataas, either bumababa. Tama? Kapag tayo ay gising, nandito ang kaluluwa. Kapag nagtulog tayo, lalabas na ang kaluluwa dahil kinukuha ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why nakakamit niya ang gustong makamit dito sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dadakuin din natin yan. This is a minor death. Kapag minor death, meaning natutulog tayo parang patay, ang katawan, ang kaluluwa ay lalabas. But then sa treat, sabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, may dugtong pa, kaya hindi pa lubusang namamatay tao. Pag kinuha talaga ng subhanahu wa ta'ala, mawawala ang dugtong, meaning mamamatay na ang tao na sinasabing natutulog, hindi na magigising. So every time na matulog ka, lalabas yan. Every time na magising ka, babalik yan. That's why sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, like that in kubur. Maaaring bumalik sa kubur, maaari ding lumabas tulad ng pagtulog natin na maliit na kamatayan. Allah knows best. But the shahid, they are agree. They are remain in the highest place of paradise. And they wandering. At sila ay masayang umiikot doon. They are wandering na kung saan lumiikot sila doon sa paraiso, nakikita nila ang buong paraiso. That's why ang sabi ng mga ito, alam niyo ba, sabi ng samantala, tinanong niyo ito, ano bang gusto niyo? Di sila kumikibo. Ano bang gusto niyo? Sabi ng Panginoong Allah. Dahil sa ganda ng paraiso, nakikita nila, hindi sila sumasagot. Pero nakita nila kung hindi sila sasagot, patuloy silang tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi nila, ya Allah, ibalik mo po kami sa kalupaan.
Ibalik sa kalupaan, instead na hilingin, baka apak sa paraiso, no? Ibalik nyo kami sa kalupaan. Bakit? Para makipagbatayan muli yung Panginoon sa iyong landas. Nakikita nilang ganda eh, kahit 100 beses silang mamatay. Pababalik at pababalik sila dito at mamatay palagi at pababalik dito dahil sa ganda ng kanilang reward na nakikita. Can you imagine, ihilingin nila? Ibalik mo kami sa kalupaan yala para kami ay muling makipagpatayan o makibaka sa iyong landas. Ganon ang ihilingin nila. Ba't hindi na pwede yun? Wala na silang lugar dito. Pero yun ang ihilingin nila, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ibalik sila dito at makipag-cheer muli kayo sa bantala dahil sa ganda ng paraiso na nakikita nila. Gusto nilang makita paraiso. At kahit kahit 100 beses silang mamatay sa dunya, ay gagawin nila para lamang makapasok dun sa paraiso na nakikita nila. Because of jihad. Because of the effect of jihad, nakita nila ang magandang gantimpala, ang kanilang kaluluwa, nasa berdeng ibon, umiikot doon, they surround in the paradise, they are wandering in the paradise. Alhamdulillah. Anong gusto nyo na samantala? Ano ba? Ibaba mo kami ya Allah. Kung gugustuhin nyo, lolowabin nyo para makipagpatayan muli sa inyo landas. Meaning kahit mamatay kami ng mamatay, ganda-ganda na nakikita namin, meaning parang ganon. Ibilang tayo nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, sa susunod, dadako tayo sa mga Muslim na pinaparusahan sa libingan. No, actually, yung mga kufar, kahit hindi mo talaga suriin na ito sa kanilang libingan, mas matindi talaga ang parusa kaysa sa Muslim ang dadanasan ng mga ito. Paliliwanag ko kung bakit mas matindi ang parusa ng hindi Muslim sa barsa o sa libingan o kubur kaysa sa mga Muslim. Matindi ang kanila. Actually, kung ano man mga parusang gagaabutan ng mga yan, tiyak na matindi. Nakikita si Faraon every morning and evening. Inaharap sila sa apoy ng impyerno. Nasisingot nila ang apoy, nasusunog, nadadama nila sa kanilang katawan, araw at hapon yun. Sa isang salaysay, makikita mo para bang uuwi na. Kapag tapos silang ginarap doon sa lugar na yun, sa impyerno, yung apoy na yun, nalalanghap nila, nakapaso sila, nasisingot nila, sila ay lambot na lambot, latang-lata, at makikita mo yung kumain ng riba, yung mga nagriribang Muslim, sa isang panagini, sa isang salaysay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, they are like, yung tiyan nila parang bahay. So makikita nila ang mga kami paroon, matatakot sila dahil sa kanilang nakita na, pag nalambot, panalata, tatayo sila ngayon. Hindi makatayo, tutumba, gugulong naman ng mga tao ni Paraon ang mga taong to dahil nakaharang sila sa daan, hindi makakilos yung mga tao isa sa parusa ng mga kumakain ng riba. Iba pa yung sa dugo na lumalangoy sila kapag sila ay yung mga taong yun, inaagisan ng mga bato, habang pumapasok yun sa kanilang lalamunan, hindi nila pupuno sila ng bato doon, inaagis ng malaika. So dahil sila ay nahihirapan na bigat sila, aakyat sila sa pampang. Kapag umakyat sa pampang, dudurugin yung mga panga, papaluin yung mga panga na yun, sila naman dahil para umata sila uli doon sa ilog na pulang yaon ang mga kumakain ng riba. Iyan ay isang parusa sa pinakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga kaluluwa ng mga mananampalataya na silang kumakain ng riba. There's a possibility pati kumukuha ng riba dahil tinutulungan nila ang mga nagbibigay ng riba ay makakasama na dyan ala nosbe. So we will stop here. Wa qad alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah